bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, it's 8:01. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga mga kaabyanan, welcome sa isa namang kaedisyon sa programa Radyo Pilipinas News. Karon niyang adlaw, March 7, 2026. Sa mga headlines, four-day work week ipatuman sa idalom sang executive branch umpisa March 9. Sunog kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Mga gas station nga mamintaha bungod sa epekto sang giyera sa Middle East ginpaandaman sang Department of Energy. Expanded Lifeline Rate program sang gobyerno ginunsar sa syudad sang Iloilo. ASEAN meeting sa isla sang Boracay nagapabilin nga matawhay. Bago nga Iloilo radar facilities sang Department of Science and Technology Pag-asa gininagurahan. Department of Agriculture ginapabakod ang pagbantay sa supply sang presyo sa mga pagkaon. Secretary Sulidom ginaengganyo ang publiko nga magbuylog sa nationwide earthquake drill sa March 12. Sa kaundahan sa mga Pangulong dinalan, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. sa tunga sa padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong bangod sang kinagamo sa Middle East, ginplastar subong adlaw kon kahapon nga adlaw sang presidente si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tikango kon plano sa gobyerno sa pagsabat sa sining issue. Suno kay Presidente Marcos, wala mahibaluan kung saan matapos ang kinagamo sa Middle East kag biktima ang mga Pinoy sang isa ka inaway nga wala inigin pili o kunluyag. Umpisa Lunes, March 9, temporaryong ipatuman ng 4-day work week sa mga talatapan sa gobyerno sa idalom sang executive branch. Wala pa ini nakalagalakip sa mga opisina nga nakatutok sa emerhensya o
ukon panguna nga mga serbisyo pareho sang pulis, bombero kag mga opisina nga nagahatag sang frontline services sa publiko. Ang mga hindi kinahanglanon nga mga pagbiyahe kag mga hilikoton sang gobyerno pareho sang mga paglibot sa pagtuon, mga hilikoton sa pagtukod sang grupo o kun mga pagtililipon nga mahimo-himuon online temporaryo man nga dumilian. Dugang pa ang tanan nga ahensya sang gobyerno ginamanduan nga mag-ekonomiya kag magpanubo sang konsumo sang kuryente kag gasto sa petrolyo sang napulo tubtob 20%. Lakip man sa mga tika nga ginakonsiderar sang gobyerno among temporaryo nga pagpanubo sang excise tax sa mga produktong petrolyo. Bangod ang presyo sang krudo naglabot sa 80 ka US dollar kada bareles sa pangkalibutan nga merkado. Nagapanawagon ng presidente sa mga negosyante kag kun tani hindi paghimuslan ini nga sitwasyon. Ikaduha, ang pag-abyenda sang Biofuels Act sang 2006 ang gamiton ang mas barato nga bioethanol agud labi nga mapanubo ang presyo sang gasolina. Ikatlo, ang pagpagwa sa labing madali nga panahon sa mga subsidiya sa gatong kag mga pagbalhin sang kwarta para sa mga apektado nga sektor. Ang mga ahensya sang gobyerno kag lokal nga panguluhan magabuligay agud masiguro nga ang bulig makalabot gilayon sa mga nagakinahanglan. Inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala rin, ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Para naman po sa ating mga kababayan na kasalukuyang nasa mga bansa sa gitnang silangan, ang DFA, DMW at OWA ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyo upang mag-monitor sa inyong mga kalagayan. Kaangtanan sini nagpagawas ang executive order si Ross City Mayor Ronnie Dadivas nga nagapatuman sang mandatory nga pagkonserbar sang paggamit sang gatong kag ang pag-adoptar sang energy efficiency measures sa mga talatapan sa city government bangod sang nagapadayon nga krisis sa Middle East. Radyo Pilipinas News. Samtang sa March 9, ipatuman man sa Department of Tourism Region 6 ang compressed 4-day work week arrangement. Inisandig sa ginpagawa nga Department Order 2026-0013 bangod sini halin Lunes tubtob Huwebes na lang ang opisina sa Department of Tourism 6 halin alas 7 sa aga tubtob alas 7 sa gabi kag sirado naman kun Biyernes. Radyo Pilipinas News. Ginpaandaman ni Department of Energy Secretary Sharon Garin ang mga gas station sa pungsod nga nagatuyo mamentaha bangod sang padayon nga giyera sa Middle East. Suno kay Garin, isa ka beses lang sa kada semana dapat ang pagbasakas sang presyo sang fuel products magluwas lang kun pahanugutan sang Department of Energy. Ginpagabay sa opisyal ang publiko nga bantayan ang mga gas station nga posible mamentaha nga i-report gilayon sa mga otoridad. Sa sininga tion, dapat magbuligay kag likawan ang pagpamentaha kung mang-abuso sa isig kapareho. Radyo Pilipinas News. Ginapabako naman sa Department of Agriculture ang pagbantay sa supply kag presyo sang pagkaon. Ini matapos nga nagwa ang datos nga nagapakita sang pagtaas sang inflation sa mga pinakaibol nga pamilya sa pungsod sa bulan sang February. Sunod sa report ng Philippine Statistics Authority, nagsaka sa 2.5% ang inflation para sa poorest household sang February 2026 gikan sa 1.6% sang January kag 1.5% sa pareho nga bulan sang nagdigad nga tuig. Nagapanguna nga kabangdanan sini
ang pagsakas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ginpabakod sang ahensya ang pagbantay sa presyo ng pagkaon na gud mapatod nga mapabilin nga mabakod ang supply kag presyo ng pagkaon bisan pa sa mga pagpanghangkat. Ginsiling ni Laurel nga naghanda ang gobyerno sang mga tikang agud mas siguro ang bastante nga supply sang pagkaon kag farm inputs sa posibilidad nga mayara sang price shocks nga may kaangtanan sa nagakatabo nga kinagamo sa Middle East. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa katuyoan nga buligan ang mga low-income electricity consumers ginlonsar ang expanded Lifeline Rate Program sang gobyerno sa Gimbal, Iloilo. Ang launching ginpangunahan ng Department of Energy Secretary Sharon Garin, Department of Social Welfare and Development 6, Director Joselito Estember, mga distribution utilities sa Western Visayas, kag lokal nga opisyales sa probinsya sang Iloilo. Sa nahinabitan nga programa, automatic nga mga benepisyaryo ang mga 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, kag target man sang programa nga labuton ang mga konsumidor nga nagakinahanglan sang bulig nga wala nalakip sa 4Ps. Sunod kay Energy Regulatory Commission Chairperson Frances Juan, sa mga hindi 4Ps beneficiaries nga kwalipikado sa programa magkadto lang sa Ila Electric Cooperative o kung distribution utility para mag-apply. Sa mga benepisyaryo naman nga nagakonsumo sang 0 to 50 kilowatt per hour, wala na sila sang bayaran nga kuryente. Nagpangabay naman si Energy Secretary Sharon Garin sa mga benepisyaryo nga magkinot sang kuryente agod talunsay ang pag-avail nila sang programa. Ginpasalamatan man sang opisyal si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-expand sang programa para makabulig sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa syudad sang Iloilo, formal na nga gilunsar man ang expanded Lifeline Rate Program sang gobyerno. Ang paglunsar ginhiwat sa La Paz Public Plaza. Kag ginpangunahan mismo ni Energy Secretary Sharon Garin, kaupod ang mga opisyal sang Department of Social Welfare and Development, Energy Regulatory Commission, kag Iloilo City Government. Sa idalom sang masgid pasangkad nga programa, automatic na nga marehistro kag makaangkon sang 100% discount o kung wala bayaran ng mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilya Pilipino Program o kung ang ila bulanan nga konsumo ang hindi maglapaw sa 50 kilowatt per hour. Sa datos ng DSWD Western Visayas, yara sa 5,202 ka benepisyaryo sang 4Ps sa syudad sang Iloilo nga ang makabenepisyo sa programa. Nagdangat naman sa halos 150,000 ka mga 4Ps beneficiary ang ginalauman nga mabuligan sang programa sa bugos nga Kabisayan na katungdan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May hirap na pamilya sa lungsod ng Iloilo. Yan muna ang latest mula dito sa lungsod ng Iloilo. Para sa iba pang updates, tumutok lamang sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko at yung pang Integrated State Media o ISM. Anong lifeline race? Nagapabilin nga matawhay ang paghiwat sang Association of Southeast Asian Nations Senior Level Committee on Financial Integration meeting kag ASEAN Committee on Disaster Management Technical Working Group meeting sa Isla sang Boracay sa Malayaklan. Sunod kay Sandy Ferrer ang Office of Civil Defense Western Visayas kag Public Information Officer sang Regional Incident Management Team, wala pa sang major incident nga nabalhag ang ilang opisina angot sa nagapadayon nga aktibidad. Dugang pa niya magpabilin ng ilang mas hugot nga pagbantay sa lugar. Tubto wala pa makapauli ang tanan nga delegado sang nainabitan nga pagtililipon. Magluwas sa meeting, ginpahayag ni Ferrer nga lakip man sa ila ginabantayan ang tanan nga mga aktibidad nga mga ginahanda sa isla sang kaangay sini sang Sunset Cruise kag ang farewell dinner. Sa karon padayon naman ang pagbantay sang masobra 1,900 ka security personnel
para mapabilin ang kalinong kagkatawhay sang publiko sa amo nga isla. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan ni DOST Secretary Renato Solidum ang inaugurasyon sang bag-o nga Iloilo Radar Facility sa Pag-asa Iloilo Complex sa station sa Barangay Buntatala, Haro, subong kaukon kahapon ni nga adlaw, March 6. Kaupod ni Secretary Solidum, si DOST Assistant Secretary Maria Teresa de Guzman, kung sa diin sila ang mainit kagin abi-abi ni Department of Science and Technology Regional Director Rowan Hilonga kag Board Member Rolly Distura nga nagtiglawas kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Ginpasalamatan naman ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang DOST sa pag-upgrade sa pasilidad nga makabuligid sa accuracy sa weather nga mga data nga makagiya sa decision-making sang lokal nga panguluhan panangnit nga may kalamidad kasubong sa pagmando sang preemptive evacuation. Kapin sa 176 million pesos ang pondo sa bag-o nga radar facility sunod naman kay Dr. Nathaniel Servando. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang kadungan sang ginhiwat nga inaugurasyon sang bag-o nga radar facility sa DOST Pag-asa Iloilo sa distrito sang Haro kag groundbreaking sa synoptic station sa Iloilo International Airport. Ginhatagan emphasis ni Secretary Renato Solidum Jr. sa iya speech ang importansya sang pagbinuligay. Sunod sa DOST Secretary, hindi lang teknolohiya ang makasalbar sang kabuhi sa baylo, ginaopdan ini sa mga scientifico nga lideres, mga nakahibalo kag kung ano ang dapat obrahon sa mga maalam nga mga pumuluyo agud nga mangin resilient sa kalamidad. Ginsiling ni Solidum ang mga pasigdad nga nagpabakod sang backbone sang weather monitoring sa Pilipinas. Dinalooman naman nga sa pagbukas ng bago nga radar facility, mas husto kag mas dasig pagid nga mapalabot sa publiko ang mga impormasyon sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang ginaingganyo naman ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. ang tanan nga sektor lakip ang mga LGU kag mga institusyon nga suportahan ang hiwaton nga nationwide earthquake drill sa March 12, 2026. Ginpahayag sang Tiglikom nga ang pagpasangkad sang awareness sang pumuluyo sa pagpanghanda sa linog ang dapat nga mapadayon kag mangin regular nga aktibidad. Hindi malipod isa ang Western Visayas sa may maragta sa diin nagluntad ang isa sa pinakamabaskog nga linog sa pungsod kag dili naman hamtang ang Active West Panay Fault, bagay nga dapat handaan ang the big one. Sang nagligad nga semana, nabatsyagan man ang magnitude 4.8 nga linog nga nagtayog sa pila ka lugar sa Panay, bagay naman nga kinahanglanon mangin alerto ang tanan sa panahon dugang pasang Tiglikom. Paagi sa pagpakigbahin sa earthquake drill, magpasanyog ang response batok sa posibleng nga linog. Ginainganyo ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. at tanan nga sektor lakip ang mga LGUs kag institutions nga suportahan ang hiwaton nga nationwide earthquake drill sa paabot nga Marso 12. Ginpahayag sang Tiglikom nga ang pagpasangkad sang awareness ang pumuluyo sa pagpanghanda sa linog ang dapat nga mapadayon kag mangin regular nga aktibidad. Hindi malipod nga isang Western Visayas sa mga may maragtas sa di nagluntad ang isa sa pinakabaskog nga linog sa pungsod kag diri man nahamtang ang Active West Panay Fault, bagay nga dapat handaan ang the big one. Sa nagligad man nga semana, nabatsyagan ang magnitude 4.8 nga linog nga nagtayog sa pila ka lugar sa Panay, bagay nga kinahanglanon mangin alerto sa tanan nga panahon dugang pasang Tiglikom.
Paagi sa pagpakigbahin sa earthquake drill, mapasanyog ang response batok sa posible kalitan sang linog, kag mapaganagan man ang damage labi na sa kabuhi sang pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Pub. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginlansar sa More Electric Power Corporation upod ang Iloilo City Iloilo City Government kag Boysen Philippines. Ang project ay shed gin patahom kag mas gin pasanag na ang pinakaunang waiting shed nga kabahin sa ginlunsar nga project ay shed sa syudad. Gin kaayo ang mga minor damages, ginilisan ang pinta kag ginpaiwagan ang waiting shed. Ginpangunahan ni More Power President kag CEO Ruel Castro ang ribbon cutting ceremony kaupod si Iloilo City Mayor Raisa Treñas kag Engineer Keith Insular tiglawas sang Boysen Philippines. Katuyuan sini nga mas mapasanag kag mas mapatahom ang mga waiting shed agud magamit sang maayos sang pumuluyo, ilabi pa ang waiting sheds nga nahamtang malapit sa mga eskwelahan. May 48 ka mga waiting sheds sa syudad ang natalana nga kaayuhon pag ilisan ang atop pintahan kag paiwagan subong nga tuig bilang kabahin sa pagsaulog sang ika-6 ka tuig sang More Power sa syudad. Magluwas sa pagkaayos sang waiting shed, nagpasalig man ang More Power nga pahamdangan man sang mabakod nga mga pulungkuan para sa publiko. Base sa ginkasugtan nga Memorandum of Agreement, akuon sang More Power ang repair lakip diri ang materyales kag lighting fixtures. Akuon naman sang Boysen Philippines ang pintura kag yara na sa gahom sang Iloilo City Government ang pagmentena sang pasilidad lakip man ang konsumo sa kuryente. Magluwas sa ginhatag nga alibyo sini, ilabi na sa tigilinet kag tigululan, mas masulhay kag maayo sa katalagman ang mga estudyante bangod man sang mas masandag nga mga waiting shed tion matapos ang ini nga programa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal nga gininaguruhan ang upgraded nga mga pasilidad kagamitan kag salakyan sang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang PDRRMO sining karon lang ng inopisyal nga departamento sang Kapitolyo ang mga may-ara na sang state-of-the-art command center, logistics hub, kag training facility ka mga nga nahamtang sa Panaad Park and Stadium sa Bacolod City. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ang upgraded nga mga pasilidad magaserbe nga command center para sa madasig kag mas maayo nga pag-aksyon sa tion sang emerhensya. Ang mga bago nga salakyan magapadasig naman sa pagresponde sa komunidad ilabi na sa mga ginakabig remote kag vulnerable area. Ang mga bagong kakagamitan ginalauman ang pabakod sa kapabilidad sang PDRRMO sa search, rescue, relief kag recovery operation. Ang upgraded training center magaserbe naman nga primary hub para sa pag-develop kag pag-update sang ihibalo kag ikasangkol sa mga DRRMO personnel kag emergency response teams. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga mga balita, naghiwat sang una nga sinapol sa tuig 2026 ang Environmental Committee sang Regional Development Council Region 6. Pangunahan ni Envicom Chairperson sang DNR ang amo iya nga konferensya. Yari ang dugang report ni Hope Torrichante. Ginistoryahan sa ginhiwat nga sinapol sa Provincial Anti-Drug Abuse Council Kunpadak ang pag-usisa sa mga parametro sang Barangay Drug Clearing Program. Sa sinapol ginhambalan ang pagpabaskog sang interagency coordination, pagpahapos sang validation procedure, ug pagsabat sa mga problema sa monitoring kag deklarasyon sang drug cleared barangays sa idalom sang BDCP.
Ara sa Sinapo si Governor Arturo Defensor Jr. nga nagapamuno sang PADAC kaupod sa Provincial Administrator Raul Banyas, Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan, Philippine Drug Enforcement Agency Iloilo Head Nicolas Gomez, Liga ng mga Barangay President Amalia Victoria Timbuque, Department of Interior and Local Government Iloilo Provincial Director Carmelo Orbista, Board Member June Mondihar, nga Chairman sa Sangguniang Panlalawigan Committee on Peace and Order, kag League of Municipalities of the Philippines, Iloilo President Mayor Suzette Mamon. Naibaluan nga sa report sang PIDEA, una nanilagin pahayag nga isa na lang sa 1,721 ka barangay sa Iloilo ang wala pa na deklara nga hilway sa illegal nga droga. Nga kinakabig naman nga kadalagan sa provincial government sa iya sini nga anti-drug campaign para sa bagong Pilipinas. So, Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghakot sa pagkilala ang Banwasang Malay sa probinsya sa Aklan sa bag-o nilang natapos nga pagdayaw sa Department of Tourism Western Visayas. Mismo si Mayor Frulibar Bautista ang nanguna sa delegasyon sa Malay sa seremonya. Nagip sa mga award nga ginbaton sang LGU amo ang model tourist attraction para sa Boracay Island kag Nabaoy River. Highest number of DOT accredited establishment in 2024, top contributing local government unit and overnight visitor arrivals, kag pillar of regional tourism driving growth and fostering a culture of excellence. Maginbaton man nga award ang Banwa sa promotion of multi-dimensional tourism products, product development, top MICE destination, excellence in tourism, governance kag conduct of training programs. Ang mga tourism stakeholders sa Boracay Island ang nakabaton man sang pagkilala. Ginapang panginbulahan sang Malay LGU ang MASBOI Sailboat Multipurpose Cooperative, Malay Tour Guide Association, Southwest Tours, kag Dive Cruise. Pahayag sang Malay Boracay Tourism Office ang mga pagkilala nga nabaton kadalagan sang tanan kag pagpadugog sa mga pagpanikasog sa gobyerno, stakeholders kag komunidad para itibong ang Boracay kag bilog nga Malay bilang premier tourism destination. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Antique sang Swift Water Survival and Rescue Training sa Barangay Tuno sa Banwasang Tibyao. Ang lihok kabahin sang nagapadayon nga mga aktibidad sang opisina para mapapag-on ang kapabilidad sa emergency response sang province. Ang paghanas ginpasakupan sa mga miyembro sang Quick Response Team agud makakuha sa importante nga abilidad sa pagluwas sang kabuhi sa tion sang water-related emergencies. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gin-istoryahan sa ginhiwat ng Sinapol sa Provincial Anti-Drug Abuse Council ang pag-usisa sa mga parametro sa barangay drug clearing operation. Sa Sinapol, ginhambalan ang pagpabaskog sang inter-agency coordination sang kagpagpapos sang validation procedure. Kag pagsabat naman sa mga problema sa monitoring kag deklarasyon sang drug-cleared barangays sa idalom sang BDCP. Ara sa Sinapol, si Governor Arthur Defensor Jr. nga nagapamuno sang PADAC kaupod sang Provincial Administrator o Sanday Provincial Administrator Raul Banyas, Iloilo Police Provincial Office Director, Police Colonel Bayani Razalan, Philippine Drug Enforcement Agency, Iloilo Head Nicolas Gomez, Liga ng mga Barangay President Amalia Victoria Timbuque, Department of the Interior and Local Government DILG Provincial Director Carmelo Orbesta sang Iloilo, Board Member June Mondihar, sang Chairman inisyas ng Sangguniang Panlalawigan Committee on Peace and Order, kag League of Municipalities of the Philippines, Iloilo President Mayor Suzette Mamon. Nahibaluan nga sa report sang PIDEA, una na nilagin pahayag nga isa na lang sa 1,721 ka barangay sa Iloilo ang wala na deklarar nga hilway na sa illegal nga droga nga ginakabig naman nga kadalagan sang provincial government sa iya sini nga anti-drug campaign.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado ang duha ka durugista sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Banica, Rojas City, Capiz. Ang mga suspect kilala nga sa alias Michael, 37 years old, negosyante kag drug surrendery, kag alias Ron, nga residente naman sang Balete, Aklan. Nakuha sa mga suspetsado ang 110 grams sang shabu, ukon sang shabu nga nagabalor sang 748,000 pesos. Gintingob nga pwersa sang Capiz Provincial Drug Enforcement Unit, President Rojas Municipal Police Station, Rojas City Police kag Capiz Provincial Intelligence Unit. Suno kay Police Regional Director Josefino Ligan, ang madinalagon nga operasyon nagapakita lang kung ano kakomitido ang kapulisan nga papason ang problema sa illegal nga droga. Napasiguro sa opisyal nga wala untat ang operasyon batok sa mga nagadaso sang illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yara sa 93 ka pamilya sang overseas Filipino workers sa Middle East nga residente sang Iloilo City nga naka-profile sang Peso Iloilo City nga magabaton ini sang financial kag livelihood assistance. Sunod kay Gabriel Felix Omadhay, head sang Peso Iloilo City, ang 93 ka pamilya ang na-validate sa ilang mga opisina kag nagapangayo sang bulig bangod wala na sila makabaton sang remittance halin sa ilahimata sa Middle East bangod sa nagapadayon nga tensyon. Magabaton sila sang financial kag livelihood assistance sa idalom sang Dole Tupad Emergency Employment Program. Ginpahayag niya nga sa 93 ka pamilya may duha nga nagpangayo sang scholarship program bangod wala na sila sang inubayad sa tuition gani ipasulod sila sa scholarship program sang Iloilo City Government. Nakahanda naman ang assistance para sa mga OFW gikan sa Middle East nga magapauli sa tion nga matugutan na ang repatriation kag mabalik na ang flights. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Headline. Amayado mga nagapanguna nga mga balita ang gagitipon sa ulot balitaan sang DYRR Radyo Pilipinas Iloilo. Sa ngalan ni Janelle Baclay, ako naman ang ininyo temporaryo sa ngalan ni Hope Torrichante nga regular anchor sa sining programa. Ako naman si Bing Pabiona sa akong mga partner sa technical side sa studio, Rochelle Jones Otahero, kag Bong Aventura sa transmitter. Pilipinas, salamat. Ako naman si Bing Pabiona sa liwat. Maayong aga. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. I-export sa coding tools. Ibig sabihin,
Mula idea hanggang development stage, mas kaunti na ang manual steps. Kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng updates, makikita mo ang pattern. Hindi lang naglalabas ng tools ang Google. Gumagawa sila ng connected creative infrastructure kung saan ang music, visuals, design, at deployment ay magkakaugnay. Ito ang Balitang AI. Ako si Ira. At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI.